Yon. Ano nga ba kasi ang ginagawa ng mga electrician kapag nagtatrabaho? Bukod sa natutulog, well, nagbabasa po yan. Check nyo to. Check nyo to. Ayan, so check nyo to. Isa to sa mga binabasa ng mga electrician. So kung meron tayo dito, dalawang klase ng diagram na pinaka-common, kadalasan na makikita nyo. So dalawa yan, kahit saan man galing ang isang equipment. Japan, Amerika, o sa Europe man. Unahin natin itong nasa taas. Okay, so yan yung ladder diagram. So gagawin natin dyan, bubuhin natin yung isang circuit. Series circuit muna, no? So isang load. Series natin sa push button. Okay na agad dyan, ladder diagram yan. Kasi yung mga susunod dyan, halimbawa ito kasi ay coil, yung magiging contact niya, dito na mapupunta sa baba. Kaya siya ladder. Okay, pababa lang yan. Tapos kukontrol tayo dito ng ilaw. Kumari. Hintayin natin dyan. Naka-series din ulit. Ladder diagram. So, i-play natin yan para gumana siya, no? Push button. Yun. Okay, so, ladder diagram. Pero wala pang nangyari dun sa pangalawang rung niya. Ito yun. Kasi hindi pa kompleto. Pag nilagyan natin yan ng address, dapat susunod siya dito kasi ito ay coil. Lagyan natin. J0. So J0, ibig sabihin siya ay J0 na address. Meron siyang sariling contact. Ito yun. So para sumunod to, a-addressan din natin siya. Nakapareho J0. Okay, so para kung ma-energize si J0, gagana tong contacts niya, ma-energize niya yung ilaw na nandito sa pangalawang rung. Gumana na, kulay dilaw yung ilaw. Pag binitawan natin yung push button, nawala na. Okay, gawin natin, subukan natin ibahin at tanggalin yung address nito. Gawin natin yung J1. Tapos energize natin to. Push button. O yun, diba? So walang nangyari dun sa sumunod na rung kasi iba na yung naging address niya. Sasabay ulit natin, gagawin natin tong J1, magkapareho na yung contact. Palit natin ito ng ilaw para madaling makita. Okay. Energize natin siya. Yun. Gumana. So yan, ladder diagram. Madalas pinaka-common yan ang binabasa ng electrician. At ang susunod naman natin na diagram, ito naman yung ladder pa rin siya pero sideways naman. Gayahin lang natin yung circuit dun sa taas. Yan, push button din yan. So lagyan natin ulit ng ilaw. Normally open na contact. Yan, makikita nyo yung same na laman ng circuit. Pero iba lang yung orientation niya, no? Naging sideways. Okay, so wala ulit address. Energize natin yan. Pag pinindot ko itong push button, ayun, so wala ulit nangyari dito sa sumunod na rung. Pero yung rung niya papunta naman sa kanan. Wala. So, lagyan natin ulit ito na address katulad ng isa. Gawin ko itong si J0 ulit. Ito, gagawin natin J0. Yan. Energize.
So, gumana na. Yung pangalawang rung. So, ladder pero sideways. Ang tawag naman dito, base sa, ayan, so, base sa kasanayan. Kahit ano naman tawag dyan na importante, alam mo yan basahin. Okay. Lamang na lang na alam mo yung tawag sa kanya kasi syempre kung mag-interview ka, may isasagot ka ngayon. Okay, so ito, kung European yung equipment, o pwedeng Japanese, baka gumagamit sila nito. So, ganito yung klaseng diagram na makikita niyo. So, may lumalabas agad dito dun, base sa program niya. Yan. May lumalabas dito kasi ito ay isang pwedeng relay, contactor, na pag ginamit mo yung normally open niya na contact, nilalagay niya kung saang rung nakalagay. Ito, number 6, di ba? Tapos, ito normally closed dahil wala pa tayong pinaggagamitan, walang nakalagay. Okay? Okay, halimbawa, gagamit tayo ng normally closed. Para lang makita natin na magkakaroon siya dito automatic ng label. Kasi for ano yan, troubleshooting purposes, na pag may mga ganito kayong equipment na may diagram, so malaking tulong na alam nyo ito basahin. Okay, lagay tayo ng normally closed. Isa pang ilaw. Ibahin naman natin yung kulay nito. Once na makonect natin siya dun sa circuit, ayun, may number 7 na, di ba? Connect. Yan, normally close. Okay, so once na, wala pang nakalagay dyan, once na malagyan ko yan ng address na siya ay kay J0 din, kita nyo, lumabas na dito. So, isang normally close na nasa rung number 7 ay contact din ni J0. Okay, so ang basa niyan mula dito sa kaliwa papunta dun sa kanan. Energize natin yung circuit. Ayun ang nangyari. Umilaw agad, no? May power agad dun sa pangatlong rung natin, sa 7. Umilaw si green. Then pag na-energize ko ngayon tong unang rung na nandun yung coil ni J0, magkasabay na gumalaw yung contacts. Diba? Si open, nag-close, na-energize yung dilaw. Si close, nag-open, na-de-energize na ngayon yung green. Okay, so, dalawang klase ng diagram ang pinag-aralan natin ngayon. Itong isa, yung ladder. English or American Standard, yan. Kahit ano, basta alam nyo basahin or natutunan. Then, itong isa, DIN or Dutch Institute for Normung. O kahit ano pa yan, basta Europe, Japan, American, ito yung dalawang pinaka-common na makikita natin sa bawat equipment. Kaya importante, mabasa or maintindihan kasi isa yung sa ginagawa ng electrician, sabi ko nga kanina, nagbabasa ng diagram. So, hindi words, no? So, schematic diagram ang binabasa natin. Okay, so depende pa rin yan sa skill mo. Kasi practicein mo lang, maaaring hindi ka familiar sa umpisa, pero dun din ang punta nun. Araw-arawin mo lang, lalo na kung may mga ganyang pinapagawa dun sa pinagtatrabahuan. At ayun na nga. So natapos na ang pangalawang video. Libre. Siyempre libre, sabi ni Meta, libre daw. Okay, so kadalasan na ginagawa ng electrician, nagbabasa. Ito ay sa isang part pa lang ng trabaho ng electrician. Kasi iba pa yung sa building wiring, yung makita nyo mga switch, ilaw, breaker. Well, hindi nyo makikita dito eh. So, alam nyo na yung sa testan. May level 1, level 2. So, ito ay nasa NC3 pumapasok. Pero electrician pa rin yan. Thank you.